beloved Boss Mike Cervera. Ito matindi mga kababayan ko, matindi ito ha. Oh, matindi to. Ayan na, nako, Diyos ko po. Ito ha. Basahin natin mga kababayan. Oh. Sabi rito, nakapost po sa page ng Masang Pilipino, ito daw po si Lustre, inusisang umano'y 300 million pondo ni Mans Carpio para sa operasyon ng mga 18 ex-marines. Naku, Diyos ko po, kaya naman pala Nagbitiw ng tanong sa social media ang political commentator na si Philip Lustre Jr. kaugnay sa umano'y pondo na inilabas para sa operasyon ng 18 dating membro ng Philippine Marines na naglabas ng mga aligasyon laban kay BP Sara Duterte. Aligasyon, ito Marines na naglabas ng mga aligasyon. Laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa kanyang post, question ni Lustre kung si Mans Carpio, asawa ng Vice Presidente, ay umano'y naglabas ng kabuang 300 million para sa naturang operasyon. Ayon sa kanya, posibleng hinati-hati umano ang nasabing halaga kung saan 150 million ang napunta kay Mike Defensor, 50 million napunta kay Attorney Baliktad, at tagli 5 milyon sa bawat isa sa mga 18 na dating Marines. Grabe, no, mga kababayan, ano? Antindi talaga ng mga, ewan ko. Pero alam nyo, maaring totoo yan. Ako, sa akin lang, maaring totoo yan. Bakit ho? Ang galing ho nilang gumawa ng propaganda, tingnan nyo ito. Itong ginawa nila, fact check natin mga kababayan, pasok. Dating broadcaster. Kita nyo mga kababayan ko, lumang balita po ito na hindi po natatapos. Ito pong issue kaya Hontiveros. Etong kay Hontiveros mga kababayan ko. Pakinggan natin. Idinawit ng isang dating broadcaster si Senator Risa Hontiveros sa isa sa mga issue ng katiwalian sa PhilHealth. Pero ang paratang na yan, ilang beses na pong napabulaan noon. I-fact-check po natin yan. Ayan Mga kapatid, hindi na namang sasalang dito sa fact-check ang dating broadcaster na si Jay Sonsa. Matatanda na noong nakarang buwan, hindi promeno ng mga Pilipino sa pagbatikos ng appointment ni dating PNP Chief Camilo. Yun naman pala mga kababayan, si Jason sa pala ang pinanggalingan Yung pinapakalat ho mga kababayan na may kinalaman daw si Risa Hontiveros nung inoperate ng mga DDS. Inoperate ng mga DDS yan si Jason sa. Putik na yan mga kababayan, si Jason sa nabungal na kalbo mga kababayan, napariwara ang buhay. Napariwara ang buhay. Kaskolan bilang Undersecretary ng Department of Health. At ito pong si Sonsa sa isang Facebook post, bumuelta para depensahan ang desisyon na yan ng pamahalaan. Ang sabi po ni Sonsa, si Opposition Senator Risa Hontiveros nakaupo naman sa PhilHealth Board noong panahon na may issue ng misused funds sa ahensya. Kanya, nag-utos daw ang Commission on Audit or COA na magbalik si Hontiveros ng higit 100 million pesos. Mga kapatid, pawang kasinungalingan po yan. Alam nyo na mga kababayan, ang mga DDS talaga magaling gumawa ng fake news. Pinapalamon sa mga tanga at bobo na naniniwala sa mga Duterte, yung mga ganitong balita. Yung mga DDS naman, paniwalang paniwala. Alam nyo kung sino pasimuno niyan? Si Duterte mismo. Si Duterte mismo ang pasimuno niyan. Alam na alam ni Maharlika yan. Si Duterte ang pasimuno. Nung nire-recruit kami ni Maharlika, na bumaliktad, para kay Sara, na bumaliktad kami para pabagsakin si Pangulong Bongbong Marcos.
tinanong ko siya, Pangga, sabi ko pa nga, sino ang magiging backer natin sa planong pagpapabagsak kay Pangulong Bongbong? Alam nyo, sagot ni Maharlika, si PRRD. Putik na yan, mga kababayan. Bakit naman ganon? Kasi kailangan mas malakas si Tatay Digong Ganon lagi sinasabi, putik na yan, bobo ka. Di ba? Kita nyo, mukhang nagkapera ng malaki si Maharlika doon Dahil akala ng kampo ni Duterte, kami nila Sangkay, Coach Jarrett at ako, pera lang yung matabang kasama namin doon, nanatili kami sa pwesto Nino, nanatili kami sa poder ni Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? Sabi ko nga, huwag kayo maniwala dyan. Itsura pa lang, hindi na pagkakatiwalaan ito. Malakas ako makiramdam sa tao, sa mga kausap. Mga kababayan ko. Malakas pakiramdam ko eto, manloloko ito. Di ba? Manloloko ito kaya lang, ang lahat ng bagay, sugal kasi. Nasa iyo yan kung isusugal mo yung tiwala mo Pero mga kababayan ko, sa tabas ng dila ni Maharlika nung nagre-recruit siya, wala na akong tiwala sa kanya Ang isip ko kagad, mga kababayan, bakit kakapanalo lang ni Pangulo Dadalawang buwan lang, nagpaplano na kayo ng kagad ng ganyan. Sabi ko, paano? Baka naman hindi kayanin ni Duterte yan. Kako, hindi, paano hindi kakayanin? Babaliktad daw si Vic Rodriguez. Diba? Babaliktad daw si Vic Rodriguez tapos sosuporta daw si Aling Maliit, si Gloria Arroyo. So, sabi niya, malakas yan. Mukhang Erap Estrada 2.0 ito. Sabi ni Maharlika, nadali mo. Ganon ang gagawin. So, kailangan nating mag-ingay ng mga vlogger. Ako magbibigay sa inyo ng mga eco-content ninyo. Putik na yan, ginawa pa akong sunod-sunuran, Putik na yan, Maharlika, hindi mo ako madidiktahan, Ganon yung nangyari noon. Kaya na dito, napagtanto ko na talagang mahilig sila gumawa ng mga istorya na mga peking balita para linlangin, lituhin, dayain kayo. Sa akin kayo maniwala, mga kababayan, hindi ako magsisinungaling sa inyo. Wala naman ako mapapala kahit magsinungaling ako, di ba? Para saan pa yung pagsisinungaling? Sa kanila, meron silang mapapala. Una, binabayaran sila. Ikalawa, kailangan nila na maagaw ang pwesto ni Pangulong Bongbong. Tayo, ano naman ang mapapala natin dito? Una, si Pangulong Bongbong na nakaupo. Di ba? Para saan pa? Wala kung hindi tayo dumidepensa tayo at kumakampi tayo sa tama. Yun lang yung atin, mga kababayan. Yan, strategy nila. Yan, style, ganyan kay Jay Sonsa. Sige, tuloy. Napatunayan po natin dito sa Facts First PH na hindi po totoong may ganyang utos ang COA sa senador. Kita nyo, mga kababayan ko, maliwanag na talagang magaling gumawa ng mga kwentong balita itong mga kampo ni Duterte. Kaya wag na kayong magtaka kung bakit maraming mga Pilipinong mahihina ang utak na naniniwala dyan sa totoo lang, Totoo naman po naging bahagi ng PhilHealth Board si Ontiveros mula 2014 hanggang 2015. Pero wala pong COA report na nagsasabing kasama si Ontiveros sa mga katiwalian. Kinumpirma rin po yan. Ayan mga kababayan walang kinakasangkutan na katiwalian ito hong si Risa Hontiveros. Hindi ho katulad ng pinapakalat ng kulto kampo ni Duterte. Di umano ay kumikbak ng malaki na pera sa PhilHealth. Grabe talaga yung mga balita ng mga hayop na yan, Yan ang mismong opisyal ng PhilHealth na si Ray Balenya. Nako. Ang sabi po ni Balenya, hindi dawit si Ontiveros sa naturang issue. Yan, kita nyo, maliwanag na at nilinaw na.
na hindi dawit ang butihing Senadora Risa Hontiveros dyan. Katunayan, ilang taon na pong binabato ang fake news nito sa Senadora at ilang ulit na po itong pinabulaan ng iba't ibang journalists at mga fact-checkers. Kita nyo? Paulit-ulit na iniintriga kay Risa Hontiveros, pero paulit-ulit din na binabara ng mga fact-checkers. Tulad ng Vera Pals, tulad ng Rappler. Di ba, mga kababayan? At iba pang mga fact-checker. Tapos ang mga DDS, sige pare, kapag ka sinabi nyo Risa Hontiveros, ayan magnanakaw sa PhilHealth. Kulang siya kaalaman parang si Sara Duterte. Kaya tuloy sabi ni netong si Pangulong sino ba to? Ni Attorney Claire Castro na sabi daw hindi ka kasi nag-aaral at hindi ka nag-iisip. Sabi ni Attorney Claire, ganun sila Kagaya po na natunghayan ninyo mga kapatid, may ilang public figures ang tila hindi yata titigil sa pagpapakalat ng disinformation. Correct. At magtulong-tulong po tayo sa pagsugpo ng gantong uri ng mga kasinungalingan. Di ba? Dapat lang. Paano susugpuin? Idemanda. I am here together. Yan mga ganito dapat. Dinidemanda mga kababayan. Tulad ni Laila de Lima, nagdemanda po. At saka ito pong isang pare na sinangkot ng 18 Marines. Samantalang pinupondohan pala ng asawa daw di umano ni Sara Duterte. Senator Flavi Villanueva and assisted by our counsel, Attorney Dino De Leon. I confirm that just minutes ago, i-file po namin itong complaint affidavit with the office of the Cybercrime Office of the NBI. Ito pong complaint na ito is violation of Article 353 of the Revised Penal Code in relation to Section 4C. Madaling salita mga kababayan ko, pinapaliwanag ko ni Laila de Lima na idinimanda na po itong sila Balikod, Mike Defensor at 18 Marines at mayroon pa hong iba. So ngayon, kung hindi ho gagawin ng mga ito, yung ganyang klaseng aksyon, abay mamimihasa po sila sa ginagawa nilang paninira sa mga iba't ibang tao. Kaya pansinin niyo mga kababayan, lahat ho ng mga sinangkot nila, puro kalaban ni Duterte. Diba? Tingnan nyo, Sunny Trillanes, Laila de Lima, yan si Father Flavi. Kita nyo mga kababayan ko. Si Pangulong Bongbong, dinamay. Sino pa? Lahat ng mga kagalit nila. Wala man lang sinama mga kababayan na Mike Defensor. Di ba? Walang sinama nakakamping kongresista. Nakuha nyo mga kababayan ko? Ganon. Kaya ito katakataka talaga mga kababayan ko Our beloved Boss Mike!